sentro ng lindol. Patay ang 53 anyos na babae mula sa Thailand matapos gumuho ang isang bahagi ng dingding ng kanyang bahay. Wala nang iba pang naiulat na nasaktan sa paglindol. Japanese noodle chef bumiyahe ng mahigit 700 milya para pakainin ang manasalanta ng tsunami sa Otsushi, Japan. Ayon sa restaurant owner na si Shunji Ishii, naantig siya na mapanood sa telebisyon ang iniwang pinsala ng lindol at tsunami sa Otsushi. Kaya naman minabuti niya pumunta roon para ipagluto ng noodles ang mga biktima. 17,000 residente pa ng Otsushi ang nawawala matapos ang trahedya. Pambansang kamao Manny Pacquiao ayaw kagatin ang kondisyon ni Floyd Mayweather Jr. para matuloy lang ang kanilang laban. $100 milyong kasi hinihingi ni Mayweather para makaharap si Pacman sa boxing ring. Para kay top-ranked CEO Bob Arum, palusot na naman ito ng dating pound-for-pound champ para maiwasan ang laban nila ni Manny. Si Pacman naman napangiti na lang sa atras-abanteng diskarte ni Mayweather. Parang yung ano ba, yung oo na ayaw niya lumaban. Oo na ayaw, pero bahala siya kung ayaw niya o hindi. Okay, orasan para sa unang chika. Narito si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Patuloy ang pagbuhos ng pagpupugay para sa yumaong legendary actress na si Elizabeth Taylor. Sa United Kingdom, binigyan pa siya ng tribute programs. Itinuturing daw siya kasing Hollywood giant, kaya malaking kawalan siya sa entertainment industry. Dagsa rin ang kanyang fans sa star ni Elizabeth sa Hollywood Walk of Fame. Doon po sinariwa nila ang magagandang alaala ng aktres. Pumanaw si Liz sa edad na 79 dahil po sa congestive heart failure. On a lighter note, royal wedding update naman po tayo. Good news sa mga sumusubaybay sa kasalang Prince William at Kate Middleton. Maaari po ninyong i-download sa internet ang kanilang official album ilang oras lang matapos ng kanilang wedding ceremony sa April 29. Ayon sa Decca Records, first time daw ito sa history. Sa May 5 naman, nakatakda ang official release nito at magiging available in digital download, CD, vinyl, and cassette. Kalakip ng album ang booklet na naglalaman ng order of service, readings, vows, hymns, and blessings as well as lahat ng songs sa kasal. Manatiling nakatutok for more showbiz updates mamaya. Pia? Salamat, Luan! Sinasabing pinakamabilis na mobile network sa mundo, dinadevelop ngayon sa South Korea. Yan ang LTE Advanced na isang 4th generation network. Ay sa Electronics and Research Institute ng South Korea, 40 beses na mas mabilis nitong kayang i-process ang digital information kumpara sa 3G network. Ang 700 megabyte video halimbawa na dina-download sa 3G na inaabot ng 6.5 minuto, wala pang 10 segundong pag dinownload sa 4G. Madali rin makapag-view ng 3D at iba pang high-definition content kahit naglalakad. Sa taong 2014, inaasang magiging available ang nasabing teknolohiya. Later sa traffic, hatid po ni Love Anjufer. Love. Salamat, Igan, mga kapuso. Ito na po, unahin na po muna natin ang kakalsadahan ng Espanya. Makikita ko natin ngayon ang magkabilang lane. Magkakaroon na po ng pagbigat itong daloy ng trapiko. Yan yung mga patungo dito or pa-approach dito sa Welcome Rotonda, mga kapuso. Yun din mga patungo naman ng Quiapo area, ganun din, nagkakaroon na din po ng pila ngayong umagang ito. Via GMA Traffic System naman, ang kanang bahagi po ay ang EDSA Balintawak sa inyong pong itaas na bahagi po ng inyong mga telebisyon. Nakikita natin ang magkabilang lane, ang kaliwa ay patungo ng Monumento at ang kanan naman ay patungo ng Makati area. Kaya kitaan pa rin ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Ang EDSA Ortigas naman, yung pong iba pang bahaging flyover, yan ay patungo ng South and Makati area, tuloy-tuloy pa rin. At yung medyo nasa itaas na bahagi po ng flyover, yan ay patungo ng Cainta at Meralco Avenue. Tuloy-tuloy din po mga kapuso at walang kaproblema. At yung kanang bahaging lane na patungo naman po ng Cubao ay napakaayos at walang problema. Tuloy-tuloy pa rin ho ang napakabigat na umaga para sa mga motorista naman po sa may EDSA Kamuning. Flyover, mula po flyover hanggang sa may Cubao ay halos hindi na po gumagalaw itong kanang bahaging lane. Patungo po ng Makati and South area, ang kaliwa naman patungo po ng Norte at Monumento ay tuloy-tuloy naman po sa mga oras na ito.
Ang coding natin ngayong araw, mga numerong nagtatapos sa 9 and 0. Okay mga kapuso, kaya naman po nagkakaroon ng napakabigat na daloy ng trapiko dyan po sa southbound lane ng EDSA Kamuning dahil po sa reblocking na nag-start po kagabi. Southbound po yan ng EDSA. Nag-uumpisa po ang kanilang reblocking sa may Scout Borromeo bago mag-Aurora Boulevard. Armin Garcia, ayan yung mga lugar na yan. Ibig sabihin ng reblocking, inaayos po yan mga kapuso. Cubao, Santolan Flyover, pagkababa niyo po ng tulay. Check po muna ang aking update sa ating mga kalsadahan sa Metro Manila. Pare po nag-isang reyna ng kalsada, Lava Juver! Palawan dyan na Navro, fine! Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Love. At ang hirit namin mamaya, container van tumagili sa Paco, Maynila. Nagdulot ng buhol-buhol na traffic. At 3 sasakyan inararo ng isang SUV sa Isabela, isa ang patay. At para sa kick-off ng ating mga summer special dito sa unang hirit, puntahan na po natin sina Suzy, Drew, Monica at Arn sa Binyan, Laguna. Yeah, boy! Alright, good morning once again, mga kapuso. Thank you so much, Igan, Pia. Babalik kami dito.